So before po tayo magluto, mamamalinggi po muna tayo. First, bibili tayo ng ating pangsahog. So mas maganda po piliin yung pork hock. Unahan po ng parte ng paa ng baboy yung inyong gamitin. When it comes po sa KBL or kadyos, baboy at langka, ito pong the best na pangsahog. So yung next po na bibili natin yung ating main ingredients, yung ating kadyos. So ngayon, buwan ng September, hindi po season ng kadyos. So nasa 130 po per cups. Usually po nasa 30 to 40 pesos lang po per cup pag season. Isa din po sa main ingredients sa paggawa po ng KBL, Ilonggo style, ay yung unripe po or hilaw na langka. So pwede nyo lang po itong ipa-chop-chop or ipahiwa sa palengke. Isunod na rin natin yung ating mga panggisa, bawang, sibuyas, kamatis. Samahan na rin natin ng siling pangsigang at batuan. Yan po yung batuan, isa po sa pinaka-famous na pampaasim na mga Ilonggo. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Injit Kitchen. Samahan niyo po ako at magluluto po tayo ng isa sa pinaka-famous na pagkain ng mga Ilonggo. Ito po tinatawag na KBL or kadyos, baboy at langka. So ito po isang original recipe ng mga Ilonggo. Ito na po yung ating mga ingredients. 2 cups na pigyunpi or tinatawag nilang kadyos. 1.5 kilo na pork hock or yung unahan po na paa ng baboy. Isa po sa magandang ilagay sa ating KBL, ito po hilaw na langka o unripe po na jackfruit. Hiwain nyo lang po ito na about 1 inch po ang laki. At as a Ilonggo trademark, kami po ay naglalagay ng dahon po ng kamote. This is an optional ingredient. Yung iba po ay hindi po naglalagay nito. Sliced onion or sibuyas. Minced garlic or dinikdik na bawang. Gagamitin tayo ng sliced na tomato or kamatis. Hiwain nyo lang po ito ng maliliit para madali pong igisa. Isa din po sa trademark ng mga Ilonggo, ito po ginagamit na pampaasim. Ito po tinatawag na batuan. Ito po bihira lang po makikita sa Manila. Pwede rin po kayo mag-substitute dito ng sinigang mix powder or sinigang mix na cube. Okay, gagamitin tayo ng asin as flavor enhancer. Tanglad, ito po tutulong para bumango yung ating sabaw, yung ating siling haba at yung ating boilon cubes. Pork or beef flavor, pwede po kayong gumamit. So handa na po yung ating mga ingredients. Mag-start na po tayo sa ating pagluluto. First, mag-init lang po tayo ng tubig sa isang kaserola at pakukuluan po natin yung ating baboy ng mga 5 minutes para matanggalan po yung lansa at amoy na kumakapit sa ating baboy. So start po kayo ng malamig pa yung tubig para lalabas ang impurities at dugo ng ating baboy. Right after po na kumulo yung ating sabaw, so about 5 minutes lang po yan nating pakukuluan and then itapon na po natin yung tubig. And then sa isang cooking pan, maglagay lang po tayo ng konting mantika, just enough lang po para makapag-isa po tayo. Ilagay na po natin yung ating bawang. Stir lang po natin ng sandali hanggang mag-brown na po siya ng konti and then ilagay na po natin yung ating sibuyas. Hintayin na po natin na mag-translucent po ng konti yung ating sibuyas and then isunod na po natin yung ating kamatis.
And then, continue lang po sa pag-stir hanggang mag-translucent at madurog po yung ating kamatis. After po na magisa natin ng maayos yung ating mga aromatics, ilagay na po natin yung ating pork. Yung tubig po pala kanina ay aking itinapon para sumama po doon yung amoy at yung lansa ng baboy na ating pinakuluan. Gisahin po natin yung ating baboy hanggang lumabas po yung sarili niyang katas. And then, ilagay na po natin yung ating pampalasa, yung ating asin para kumapit na po sa ating baboy. And then, maglagay na po tayo ng malinis na tubig. This is about 8 cups. Pwede pa po kayo magdagdag ng tubig as long po na hindi pa po lumalambot yung inyong baboy. Isunod na rin po natin yung ating tanglad. Yan po itutulong para lalong pong bumango yung ating KBL. Takpan po natin at palambutin yung ating baboy. So after po na mga ilang minuto na pagpapakulo, lumabot na po yung ating baboy, ilagay na po natin yung ating langka para po maluto po siya dahil medyo matigas po yan. At isunod na rin po natin yung ating batuan. So about 4 to 5 pieces po na batuan is enough na po para magkaroon po siya ng kunting asim. Isunod na rin po natin yung ating pork bouillon cube or beef bouillon cubes as additional flavor enhancer. And then stir na po natin, takpan hanggang sa maluto yung ating langka. After po na maluto na po at lumambot na yung ating langka, ilagay na po natin yung ating kadyos. So yung kadyos po, ito po madali lang po maluto. Siguro nasa 10 minutes ay luto na po yan. And then ilagay na po natin yung ating siling pangsigang para lalong sumarap. Takpan po natin ulit. At after po ng mga ilang minuto, ilagay na po natin yung ating dahon ng kamote. So as Ilonggo, yan po ang trademark namin kasi usually po hindi po naglalagay ng kamote yung mga Tagalog. So usually sa aming mga Ilonggo, yan po yung nilalagay namin as padagdag po ng sarap sa ating KBL. So ayan na po mga katropa. Tapos na po yung ating pagluluto. So hintayin na lang po natin na maluto po yung ating sweet potato leaves or dahon ng kamote. So luto na po yung mga katropa yung ating KBL. So time na po para sa ating kainan. So tanggalin na po natin. Ayan na po mga katropa. Tamang-tama lang po yung ating pagkakaluto. Hindi po overcook yung mga gulay. At malambot na po yung ating paa ng baboy. So mga katropa, sana nag-enjoy po kayo. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless! Sabi nga ng mga Ilonggo, namit gid ang KBL ni Toto Angel.